Bah, magkasunod po na balitang positibo para sa mga Ilonggo, para sa mga taga Iloilo. Na nung araw mas kilalang ito ay baluarte ng mga Liberal Party o Piklawan-Dilawan noong nakarang eleksyon. Pero ngayon, tinutulungan ng Marcos administration itong mga personalidad na politiko dyan sa Iloilo. Ang isa po sa tinutukoy ko ngayon ay matapos po na withdraw na ng Department of Justice, DOJ, ang kaso ni dating Health Secretary Janet Garin, ngayon po ay congressman ng isang distrito sa Iloilo. Ito'y sa iso po ng Deng Baksya, yung controversial na pinainit ng nakaraang gobyerno laban kay Garin. Okay? Pero ngayon, nakitaan ng DOJ na walang sapat na basihan itong mga kasong ito. Kung yung magugunita, nauna, halos magkasabay lang, na binigyan ng executive clemency si Mayor Jed Mabilog ng Iloilo City ni Pangulong Marcos na hinaras din nung nakaraang gobyerno. So, dalawa na po itong isyong ito na mga taga Iloilo ang nabibigyan ng pabor. Nagpapatunay lang na si Pangulong Marcos hindi nakatingin sa kulay ng politika. Kung ano ang tama sa rule of law at ano ang kailangan para ho sa pagbibigay ng hustisya at katahimikan sa mga pamilyang naharas. Ito na ngayon ang galaw ng administrasyon. Kaya naman masaya si Congresswoman Janet Garin, dating Health Secretary, dito sa development na ito na ginawa ng Marcos administration. Pakinggan natin ang reaksyon ni Congresswoman Garin. Action of the Department of Health and the Department of Justice under its new leadership, under the current administration. It was very clear from the start that this issue is being used as a sort of political harassment against me and other Filipino scientists and public health experts. This is very important because many of the cases that has been filed against us has long been dismissed. Unfortunately, what the Public Attorney's Office has been doing is refiling it again with another name. In other words, it's like a recycled case that is being continuously refiled and refiled. And apparently, it's very clear that up to this point of time, the ambulance chasing has not stopped. So we laud the political will of the current administration to do away with political vendetta and use public health as a weapon to politically harass government officials and public health experts. Ayun. So, malinaw po yan. Yung sagot ni Garin, talagang isa raw matibay na harassment lang ang ginawa sa kanila. Yun nga yung reaksyon kaagad ni Congresswoman Garin tapos nga po ang dismissal charge dyan ho sa issue ng Deng Baksya. At winidraw nga po ng DOJ ang mga kasong ipinail laban sa kanya nung nakaraang gobyerno. So nakakadalwa na ang mga Ilonggo. Ayan mabuhay ang mga Ilonggo sa buong bansa. Hindi lang ho sa Iloilo mismo. Hindi lang po kung saan-saan. Dahil maraming Ilonggo sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kaya napakaganda po nitong galaw na ito ng Office of the President, Ferdinand Marcos Jr. Dahil dalawang taga-Iloilong politiko, isang mayor, ngayon ni Congressman, dating Health Secretary, ang pinapakawalan sa mga kasong kanilang kinakaharap sa paniniwalang hinaras lang sila. Ayan ulitin ko lang yung kay Mayor Mabilog na napaka-controversial na nagkaroon ng kaso sa ilalim ng Duterte administration, isinama pa sa listahan ng di umani drug lord, na-dismiss na ho yung nawala na yung kaso dahil nga ho executive clemency ay binigay ng Pangulo dahil ito'y naharas lang. Ito naman si dating Health Secretary Health Secretary Garin na pinalitan ni Duque noon na ito'y kasama ho sa mga kinasuhan at matinding harassment din ang ginawa. Pero ayan po, si Garin ay Health Secretary noong panahon ni Aquino. Pag-upo ng Duterte, diyan po nagsimula na yung katatakot na mga kasong ipinal sa kanya sa ating Baksya issue at ginamit pa yung PAW. So ngayon, sinasabi ni Garin, from day one, sinabi na rin ulit, ngayon, na-recycle lahat ng mga ebidensya yan, paninira sa propesyon ng mga doktor na binibintangan kung ano-ano. Ngayon, nakita ng DOJ under President Marcos na wala naman pala talagang malinaw na ebidensya.
Kaya dinismiss yung kaso. Ayan ang hakbang. Kaya ito yung tugon ng Pangulo at pagpapakita ng Pangulo na walang isyong politika. Dahil ulitin ko, kung alam ko, nabanggit ko nito sa aking mga vlog dati, si Pangulong Marcos hindi nanalo sa probinsya ng Iloilo noong nakarang eleksyon. Kasi baluarte yan ni Leni Robredo. Baluarte yan ng Piklawan, Dilawan. Pero kahit natalo ang Pangulo, hindi niya sinisilip yan. Ang kanya kung ano ang tama. Tama na binigyan ng executive clemency si Mayor Mabilog. Tama rin na i-dismiss dahil wala namang sapat palang basihan ang kasong ipinail kay Garin na isa rin taga Iloilo. O di ba? Kaya panalo. Ha? Ano kaya ang masasabi rito ng kampo ng mga Duterte? Ano kaya ang masasabi rito ng kampo ng sa issue ng puting baksa, itong Pau? Ayan na nga ba eh. Kaya ewan ko, sobra ho ang politika. Isipin mo, sinira yung mga pangalan nitong grupong ito. Janet Garin, dating health secretary, doktora yan, siyempre, at ngayong congresswoman, tapos si Mabilog, tapos wala naman palang malilinaw na mga basyan, puro political harassment dahil hindi kakampi, hinaras dahil hindi kakampi. Ang hirap ng buhay talaga. Pag pumasok ka sa gobyerno, kahit wala kang kasalanan, kaya kang iharas, kayang sirain ang iyong pagkatao at pangalan. Pero sa bandang huli pala ilalabas ang katotohanan, hindi naman pala tama ang ginawa. Kaya mabutit nilinis ni Pangulong Marcos at ng DOJ, ng kanyang administrasyon, ang pangalan ng dalawang politiko na galing sa Iloilo Province. Kaya mabuhay ang mga Ilonggo dahil kayo po ay tinutulungan. Hindi ko sinasabing lahat ng mga Ilonggo naniniwala kay Mabilog at saka Garin kasi meron din yung ayaw. Pero majority, dahil yung mga yan ay elected congressman, naging elected mayor pero naharas, naging biktima ng pamumulitika, kaya ngayon po ay nakakabalik. Wow! Ha? Yan ang, expected natin hindi naman marami, yung kampo ng mga nangharas kay Garin at kay Mabilog ay salubong ang kilay. Pero wala silang magagawa dahil rule of law, proseso ng batas. Pag walang ebidensya, hindi dapat pilitin. Kung hinaharas, bigyan ng executive clemency, yan ay exclusive na karapatan ng Pangulong nakaupo ngayon under President nga Ferdinand R. Marcos Jr. Nako, anong inyong masasabi rito? Anong inyong comment dito? Please like and share ng mga bidyong ito. Positibo po ito dahil pinapairal ang batas. Positibo ito dahil binibigyan ng pagkakataon muli ang mga naging biktima sa political harassment na kung sino-sino. Kapag hindi nila kakampi, hinaharas. So ngayon, nakita ng Pangulo, mga nahaharas lang ito, binibigyan ng panibagong pagkakataon. Congratulations sa mga taong ito, sa pamilya ni Mabilog, sa pamilya ni Congresswoman Garin, dahil kayo po ay nakitaan, naramdaman nyo ang pagmamalasakit ng administrasyong ito. Okay? Please like, share,